Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News 5. Title, importante na talagang sumipot sila because sila yung nasa sentro nito. Iginiit ni Senate Blue Ribbon Committee Vice Chairperson Senator Erwin Tulfo na kinakailangang sumipot sina dating Ako Bicol Representative Saldico at Orly Gutesa sa pagdinig ng committee kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Matatanda ng kabilang ang dalawa sa pinadalhan ng show cause order ng committee matapos nilang hindi dumalo sa pagdinig nitong Lunes, January 19 sa kabila ng ipinadalang subpuena ng Senado. Ito ang pahayag. Orly Gutesa is linking former House Speaker Martin Romualdez in this flood control mess. So kung wala siya at hindi niya mapatunayan o mabackupan yung kanyang statements, what are we going to do with this first statement? Yan po ang pahayag ni Tulfo sa panayam sa programang One Balita Pilipinas. Kaya nga gusto nating malaman, ano ba ito? Saan mo ba nakuha? Patunayan mo, otherwise, it will not hold water. Magiging heresy. Kaya kailangan talaga nila Gutesa sumipot. Ganon din si Saldico. So ito pa ang dagdag pahayag ni Erwin Tulfo. They were given 2 days. And after that, kung wala pa rin ay warrant of arrest ang i-issue dyan kina Saldico and then kay Ginoong Orly Gutesa. Ayun. So, nung una, binabaliwala nila ang statements ni Orly Gutesa. Matandaan na ninyo yung pagharap ni Gutesa. Itong si Senator Erwin Tulfo, ang daming tanong na nagdududa siya sa background ni Gutesa, na binabasa niya yung background information na pinadala ng Malacanang sa kanya. Di ba? Kitang-kita mo duda. Kahit si Senator Lacson, kikita mo rin yung pagdududa niya bakit biglang sumulpot si Gutesa. And after that, yun na nag-resign si Senator Lacson as chairman, then nahinto ang hearing. Hindi nila alam kung ano ang gagawin kay Gutesa. So, ngayon, gustong-gusto na nilang pabalikin para magtistigo si Gutesa, na sa naintindihan ko dito, gusto nila patunayan ni Gutesa ang kanyang statement. Ano pa ang ipapatunay ni Gutesa? Isinalaysay man lang niya ang nangyari, yung kanyang experience, yun lang. So, tanong, mag-a-appear ba si Gutesa? Sa nakikita ko, may 3 senaryo kalagayan ni Orly Gutesa. Una, yung unang balita noon na ang mga kapwa niya Marines, mga retired, tinutulungan siya. So, hopefully, doon siya sa custody ng mga kapwa niya Marines na safe and sound siya. Yan ang unang ano. So, kung nasa Marines siya, tingin ko hindi na yan magpapakita. Kasi, tingin ko lang opinion ko lang, wala na siyang tiwala sa Blue Ribbon Committee. Hindi nga siya nagpakita sa DOJ. Papakita pa kaya dyan? Hindi mo basta-basta madaling matakot yan ng warrant of arrest. Dating sundalo. So, hopefully, nandyan lang siya sa mga kapwa niya Marines nagtatago. Pangalawa, may nabasa akong post noon, I don't know how true, na hawak na daw siya ni Speaker Martin Romualdez. Para sa right time, kakailanganin, dahil hawak na siya ni Martin Romualdez, magsasalita si Gutesa pabor kay Romualdez. Yun yung post na nabasa ko. I don't know how true ito. Walang basihan. Pangatlo, yung sinasabi ni ex-congressman Defensor, hawak siya ng Philippine Marines.
na yung active yung headquarters na pinabulaanan naman ng Philippine Marines. Kaya wala. Ang pang-apat, sana naman huwag mangyari ito, yung may masamang nangyari sa kanya. Dahil nga sa laki ng pasabog niya, yung mga tinamaan niya, nagalit at yun, nakuha siya at huwag naman sana. So, tingin ko, hindi mag-a-appear si Orly Gutesa. Next, si Saldico. Pinapa-appear nila nung una, yung payag ni Saldico sa kanyang video statement. Inaakusan niya si Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Senator Lacson, walang value dahil hindi sworn statement yun. Kaya hinihikayat nila na babalik. So ngayon, nang dahil lang ba sa show cause order, warrant of arrest, babalik si Saldico dito? Tingin ko hindi na. May warrant of arrest na nga siya sa korte. Bakit pa siya matatakot sa warrant of arrest ng Senado? Although may statement ni Secretary John Vic Rimulya kanina na nagparamdam na daw si Saldico. May feeler daw siya sa mga kaparian na nagsasabi handa siyang makidayalaw ko. Makipag-usap ba? Sabi naman ni Secretary Rimulya, ang gobyerno handa rin ding makipag-usap. Again, hindi ako parang malabo yung kwentong iyon. Ang alam ko, mahirapan na ang gobyerno natin na hanapin si Saldico dahil long before na nangyari itong sumabog ang flood control scandal, I believe nakapaghanda na si Saldico. May escape plan na siya. Kaya nung pumutok, bago pumutok, nauna na siyang ng ibang bansa, hanggang ngayon, wala, hindi na bumalik. Kasi may escape plan siya at ngayon, ini-execute na lang niya yung plano niya at ngayon, mahirap na siyang hanapin. Kaya hindi sisipot Saldico and Gutesa sa hearing ng So, good luck kay Senator Lacson at Senator Erwin. Sana mapatin nyo si Saldico at Orly Gutesa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano ang natagaan si Kuya Ugero? Kuan grasya na mo nga para sa mong balay. Ay ani. Imong Tulo na mong balay nako. tulo na imong balay. Kini moya kini kuan yung hinabang. Doon akong balay kay nalata na ngaligi nako. Nalata na. Sen kay naanag yun. Oo. Salamat kayo sa grasya nag-sponsor ani. Oo. O karon mo na yung itsura sa atop sa natagaan na Ugero. So mga karaan na gid kayo gatuluan na pud og muulan sila. Muulan na nagid sila kay kuan naman. Kanang Kapok na kayo niya akong balay di. Mo na gabok niya na mong kuan. kayo. So gamay pod kaayo ang ilang balay. So karon mo na ni ang ilang kahimtang sa ilang pagpuyo. Makita gid nato nga Salog na, wow. salog na gyud. Bustot na. Bustot na tungod kay maulan na naman gyud. Mo ni ang ilang kusina. Nangabasa nang in Hindi ako. gatuluan. Imuyin trapal. Salamat gyud sa Ginoo nga sa labok para sa kagamas tanan nga kining nag-sponsoran ni hinaot nga mapilo-pilo pa ang mga panalangin pod nga mga times 3 ang iyang mga serbisyo sa mga tao, mga tabang pa sa uban dili kamera. Kay tinuod pobre ni corona pa day nagmahal sa mo nga adunahan. Nga nali. Nalipay pud ni sa mga diri sa among sa Bukidnon diri sa San Rafael kay usa pud din nakahatag sa mo og kuan gyud kining Pebrulia. Naa di po nagkuan sa mo nga mga investor, investment kanang mga kuan ba. Tabang. Nagtabang sa mo agyud. Kay tungod sa kawalan una mo. So unsa ra daya imong trabaho? Construction worker.
Kontraksyon ra ka. So Sa pila akin- imong estudyante? Opat. Opat. Mm. So taman ra gyud sa pagkaon ng imong kwarta. O igo pagkaon na gyud. Lahi makota nga exam wala na gyud. Say mamaylo ra mi og bugas akong ginikanan. Kay wala lagi pictures barato ben sulo karon. Igo pa mong kompanya og flood control. So salamat kayo ya. Mo sa mo ra gyud.